Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Maulan pa rin dito. Oo. Pakinggan po natin to. Nag-react na ho si BBBM. Marcos react to BP Duterte's apology to KOJC member. 20 hours ago ito. 32,000 views, oh. Dami, ha? Oo. Kasi si Sara, di ba? Nag-apology siya sa mga kingdom na mga kulto na hiningi daw nila yung boto nila kay Marcos para iboto si Marcos. Pakinggan natin. Ferdinand Marcos Jr. finally reacts to Vice President Sara Duterte's apology to members of the Kingdom of Jesus Christ for asking their support for President Ferdinand Marcos Jr. in the 2022 national elections. During the KOJC's anniversary celebration in Davao City last September 1st, Duterte said she was mistaken in believing that she and Marcos were on the same platform of unity and continuity. Hindi lang napagbigyan yung mga kagustuhan ninyong maging Department of National Defense ka at lahat na hindi nyo lang masalok ng todo yung pera ng kaban ng bayan, ganyan ang ano nyo. Tuloy mo. Your prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong mag-argument. So wala na ho, wala na kayong communication ng Vice President? No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. On the alleged impeachment moves against the vice president, which she disclosed during a House budget hearing, this is what the president had to say. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan yung mga ito. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established. Philippine authorities report Wala na, no? Pinagtatawa na lang tumatawa na si Bongbong sa kanila sa mga pinagagawa nila, di ba? Pero malupit na yan, ha? Pa isa. Ito pa isa, oh. Yung sagot naman niya kay Kibulog, ha? Pakinggan natin. 42,000 views ito, 20 hours ago na naman nakalagay dito. Philippine President Marcos Jr. rejects the conditions the fugitive pastor Apollo Quiboloy has set for his surrender. Police continue to search for Quiboloy in the Davao City compound of his religious sect, despite alleged harassment from his followers. Dennis Datu reports. President Marcos dismisses the conditions set by fugitive televangelist Apollo Quiboloy in exchange for his surrender. Marcos maintains the matter is no longer in the hands of the executive department. The president had previously rejected Quiboloy's request for a written guarantee he would not be turned over to U.S. authority. Ito, maganda yung sinabi ni Marcos dito, mga boss. Quiboloy is facing charges of sex trafficking of children, fraud and coercion, and bulk cash smuggling in the U.S. Parang hindi niya yata masyadong naintindihan ang proseso ng pagka nag-issue ang korte ng bench warrant or warrant for arrest. It is out of our hands already. It is in the court's hands. Kailangan ang kausap niya ang korte. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arrestuhin siya. So all of these conditions that he's putting in are immaterial. Senator Risa Ontiveros also slams Quiboloy's preconditions. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon, hindi lang sa gobyerno, pero sa taong bayan, na tulad ng sino mang mamamayan, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Meanwhile, members of the police force looking for Quiboloy say they are being harassed by his followers.
They have called me names at alam ko na marami sa inyo ang nakatanggap din ng mga hate comments at messages. No one is spared. Ang nakalulungkot dito, pati ang pamilya natin ay dinadamay. Pati ang pamilya ko. Ang asawa ko at ang anak ko ay pinapaulanan ng mga hate messages at threats sa social media ng mga fake accounts at mga trolls. On the 12th day of the operation, police continued to bring equipment to the KOJC compound, including cement and sand. The Davao PNP has not yet responded regarding the purpose of these materials. Police also returned to the building where the possible room of Kibuloy and the room of underage girls were allegedly found. Kahapon po, pinuntahan po natin with the DSWD, pero hindi na po sila mahanap. Wala na doon. We are not protesting, we are... Wala na yung mga minor de edad na nakita nila kahapon. Hindi niyo pa kasi kinuha. Oo. O ngayon, binalikan niyo, wala na. Oo. Tuloy mo, Turon. Turo yun. saying that it has been multiple times that the Bible school has been searched. May Bible school pa pala to. Marami pang lagim na kinakalat ng mga to. Oo. Bible school. Hanip, no? Eh, yung pinuno nito, baliw eh. May Bible school pa. No? Tuloy. A warrant of arrest, even if you have one, does not allow you to search. Nagsisigaw kayo tulong sa media. Journalists covering the story lament they are also being harassed by KOJC members. To. Humiliation, intimidation, threat. Totoo yun. August 26, anong ginawa sa akin? Nagpa-blatter kami sa buhangin kasi hinabol kami. Yung PTV, di ba? Yung crew cab nyo, pinagtatapunan. Yung crew cab namin, binagsakan ng lamesa. Ako hinabol. Grabe itong miyembro ni Kibulog na to, no? Ito ba ang religious, ano to? Kulto talaga to. Nagrereklamo po mga miyembro ng media, oh. Kung anong ginawa sa kanila, oh. Nagpa-blatter na sila. Tignan niyo ang sagot ni Toron, ha? The journalists appeal to the religious group to ensure their safety. But the Chief Legal Counsel of the Kingdom of Jesus Christ says they cannot guarantee the safety of the reporters. That is the job of the police. No, that's not the job of KOJC. The thing is, some media outfits really need to get our side also. The Davao City Police, however, gave its assurance that they are ready to assist the reporters. Kung may mga violation na nagawa, punta po kayo ng nearest police station para maghain po ng reklamo. Dennis Datu, ABS-CBN News. Narinig niyo sabi ni Toron, Torion, hindi namin magagarantihan ang safety ng mga media. Kasi nga, nagreklamo yung media, di ba? Hinaras sila, ano yung crew cab nila, yung mga miyembro nitong si Kibulog, no? Ang sagot ni Torion, hindi namin trabaho yan, hindi ko magagaranti yung safety nila. Hindi namin trabaho ng KOJC yan. Ang may trabaho niyan, police. Di ba? Alam mo na pala, Toron eh. Ano ginagawa niyo dyan? Ba't harang kayo na harang sa police? Trabaho ng police yan. Hulihin yung si Baliw. Di ba? Anyway. Dapat kung sakasakaling talagang hindi nahintuan to. Galugarin na lahat ang pag-aari dito si Kibulog na to. Oo. Kung baka maski makita pa nila to. O sumuko to, dapat hindi na nila hintuan to. Kasi nakakita na sila, di ba mga boss? 15 na mga minor de edad. Nung balikan nila para i-rescue ng DSWD, wala na. Hindi na nila makita yung 15 ng mga bata. Mantakin mo. Ang sinasagot ni Toron dito, baka pinaplantahan daw sila ng mga... ang mga nila, puro yung pinaplantahan, mga ganyan, paplantahan sila, mga ganyan. Sila yung sasaywa rin ka agad eh. Oo. Kaya kung sakasakaling makakakita rito ng mga droga o whatsoever, ganyan, ang ikakatwiran na ni Toron, pidlanta lang yan. Kaya dapat ang makita nila dyan, kung sakasakaling yung kampo na yan, baka makakita sila dyan ng mga kung ano-ano pa, manda sila sa Saywar, balik na rin nila yan. Gaya yung nakakita ng mga pampasabog.
Hindi ka, gano'n ito, kung ano-ano sinasabi. Magaling si Turon, oo, istoryon, oo, yung abogado nila, no? Magaling magsaywar. Eh, saan ba naman magmamana yan, di ba? Pero yun nga, dapat hindi sila hihinto dyan. Takin mo, 15, oh, ang pagtaka mo, puro babae. Ayun nga, Children's Joy Foundation daw yun. Oh, baka Kibuloy's Joy Foundation, ha? Marami pang makikita dyan na kagimbal-gimbal. Sa totoo lang. Kasi, sabi nga ni General Torre, di ba, yung kwarto ro ni Kibuloy na napakaganda, napaliligiran ng mga maliliit na kwarto ng mga babae ang laman. Putik yan. Ha? At siya lang ang lalaki. Doon. Puro babae ang kasama ni Kibulog. Oh. Taragis na yan. Kung minsan ng mga boss, mapapaisip ka talaga eh. Bakit? Kagaya ito sinusumbat ni Sara na naitulong niya. Nag-apologize siya doon sa miyembro ng kulto ni Kibulog dahil hinikayat daw nila sila na bumoto. Oo. Eh, ilan lang ba yung miyembro ni Kibulog? Aber, ilan ba ang lamang ni Bongbong Marcos? Ilan ba ang tao ng Davao? 1.7 million yata, sabi ni Las Cañas. Ang tao ng Davao, ha? Oh, may maski buong Davao pa, hindi bumoto kay Marcos, panalo pa rin si Marcos, eh, di ba? Oh. Kasi sabi niya, yung Kingdom, eh, hindi naman, sabi nga ni Arlen Stone, eh, anong 6 na milyon? Baka 30,000 lang kami. Tignan nyo nga kung may milyon yan, mga dumadalo-dalo dyan, wala. Oh. Eh, mukhang lahat ho ng yung mga pinagsasabi nila na haka-haka na lang talaga eh. Kagaya yan, mga maisog-maisog. Asan? Hindi pa maka 1,000. Oh. Yung ni Sara, nitong 39 anniversary daw nung Kingdom. Andun pa si Sara. Oh. Hindi pa rin yata naka 1,000 eh. Yung dumalo eh. Oh. Ibig sabihin, iilan-ilan lang din yung miyembro na yan sa Davao. Baka hakot pa nga raw iba eh. Eh, yung mga taga-Davao, nalihitin mong taga-Davao, may pumunta ba? Oh. Kaya to eh. Kumbaga tihaya na barahan nito eh. Oo. Hindi lang natin alam kung anong iniisip nitong mga Duterte. Wala na, sayad na, no? Lalo itong mga pinagagawa nito si Siminit. Oh. Pinagkukuheli yung mga kongresista. Kaya pala nag-iisa yan, solo siya. Hindi niya hinami, ako na, kaya ko na to. Kaya sabi ni Panelo, hindi nakikialam si Duterte kay Sara, kaya naman ni Sara yung mga yan. Diba? Yun. Ang tanging lang dito kay Sara, yung kanyang survey. Taas-taas nang binigay ng surveyor eh. Bumaba man to, mataas pa rin kay Panelo, di ba mga boss? Siya pa rin daw ang pinakamataas na ng pagka-presidente, ganyan. Mantakin mo mga friend. Isipin natin, no? Talagang God moves in a very mysterious way. Ha? Kung ito si Sara Duterte nga ang nanalong pangulo nitong panahon na to, tapos. Lalabas ba yung mga pogo-pogo na yan? Wala yan. Lalabas ba lahat yung baho nila? Wala yan. Lalabas ba lahat yung mga nangyayari ngayon dito kay Kibulog sa kingdom niya? Wala lahat yan. Magiging matapang ba ng ganyan yung Kongreso sa Senado? Nung panahon hindi ko wala nakapagreklamo, di ba? Ang dami nilang pwedeng ireklamo nung panahon niya. Wala. Mantakin mo yung gawin mo sa Parmali, nag-iimbestiga yung Parmali. May nangyari ba? O ngayon na naman, lumalabas na naman yung Parmali. Pero yun nga, kung hindi nila binalabagbag si Marcos, na masyado nilang niliit si Bongbong eh. Diba? Di kayo nakatapos. Adik, kung ano-ano. Diba? Yung mga pagsasabi nila. Stand talaga ni Marcos noon pagkasabi, di ba? Di kayo makiki-operate sa ICC, sabi ni Remulla. Pag dumating sila rito,
Huli namin. Mga ganun pagdadaldal nila nung araw eh. Oh, pero ngayon, napuno na rin ang salop. Kinakalos na. Di ba? Maliwanag. What about what happened, sabi, na korupsyon, kung ano man, sa ano. Wala akong pakialam dyan, sabi ni Marcos. Tapos na yan. O, di ba? Talagang walang plano si Marcos. Ngayon, eto eh. Lahat ho ng sumisigaw na baho. Wala na, hindi na nakialam si Marcos. Hindi na. O, may mga lumabas na. Yung Padilla, tinuturo si Bato na umorder. Tapos sabi ng dalawang preso, napanood nyo naman siguro, di ba? Pinagpapatay nila mga drug lord na incheck. Nasa Muntinlupa na, nilipat pa sa Davao para lang katayin. O, ginawa nga raw dinuguan eh. O, di ba? Umamin na. Espinido. O, kung si Sara Duterte ang presidente, wala ho lahat yan. Tapos talaga. Lahat ho na lumalabas ngayon. Imposible namang walang si Marcos dyan. Diba? Lahat ho na sumisigaw na baho nila ngayon. Wala na. Hindi na pinakialaman ni Marcos. Napuno na eh. Pero nun, di ba, nakita nyo? Pinai-impeach na si Sara. Pinatatanggal na sa... na si Sara sa DepEd. Ayaw alisin ni Marcos. Oh. Yung DepEd na lang. Oh. Grabe ho ang nakikitang basura na iniwan ni Sara Duterte. Naiiling si Angara kung paano niya tatapusin. Mga classroom na dapat na wala. Pero yung confidential fund, ubos. Oh. Mantakin ninyo yan, no? Puta. Laking pahirap yan kung yan ang naging Pangulo, Pilipinas, patay. Buti na lang yung Marcos, talagang hindi bumigay. No? Pero yun nga, nung nangyari na nanaling Marcos Duterte, ako tapos na. Todas na itong bansa na to, wala na to. Tapos nung naririnig ko pa si Marcos na nagsasalita na hindi ko na ikabulin kung ano man ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Ang importante sa akin ito ngayon. Hindi kami makikooperate sa ICC. Wala na. Patay na ako. Wala na. Hindi sila huminto eh. Hindi sila huminto eh. Kung hindi nasunod yung gusto nila na maging Defense Secretary itong si Sara, maging Speaker of the House si Gloria, yun yung mga siguro yung mga nila nun, mga friend eh. Yung mga tawag dito, mga usapan nila eh, yung mga panahon na yun, na hindi nasunod. Tapos yung mga confidential pa na inihingi, hindi ba nakita ninyo nung nakaraang 2023? Ganyan? Oo. Pinatayan pa ni Sandro Marcos ng Franz Castro ba? Oo. Sa Kongreso. Tumayo. Pinatay yung okay na yung budget na yan. Wala nang kinukustyon ni Franz Castro nun. Yung budget ng yung mga hinihingi ni Sara Duterte yung budget eh. Wala. Approve. Sabi ni Sandro Marcos, spoiled talaga sila, pero wala eh. Yan ang mga tao, di ba? Pagka sinubo mo yung daliri mo kamay, gusto sagpangin ka ng buo, yan sila. Yan sila. Yan ang inabot nila, di ba? Pero mahal, layo-layo pa ho yan. Kasi, meron pa nga hong mga alipores itong si Duterte, mga key position in the government. Na kay Marcos na yan. Ganun na yan. Diba? Dito makikita nga sabi ko, itong mga sinampang kaso ni Trillanes dito sa mga Duterte, makikita ho natin kung ano mangyayari sa Department of Justice. Mag-collab na po tayo mga friend. Sana maganda maging resulta ng mga boss, ng mga sinampan ni Trillanes dyan sa mga graft and corruption, plunder. Ang liwanag ko kasi yan eh. Tsaka yun nga, hindi naman si Trillanes lang ang nagsampa niyan. May abogado siyang gumawa dyan. Diba? Tsaka isasampa. Diba? Tsaka maliwanag naman ho yan, lalo yung Parmali. Napakalinaw ng kahayupan doon. 625,000 kapital.
12 bilyones ang nakuhang kontrata. Ito pa ngayon, no? Yung mga panahon ni Sara, yung pinabibigay ng mga Nutriban, may amag na. Ang grabe, no? Lahat ho ng baho, talaga grabe. Expired, pinapakain sa mga estudyante. Buti nakita ng mga siguro hindi tinuloy. Oo, tama. Papatayin nitong yung mga bata. Diba? Mga panindig balahibo itong mga Duterte, no? Grabe. Takin mo si General Torre, yun, no? Puro pagbabanta inaabot ng pamilya niya. Tsaka yung mga nakasala ngayon dyan sa Kongreso, mga sila gowaping na yan, sa Senado, ganyan. Dapat po yan, eh. Huwag na pagbibitawan yan. Oo. Yung Sheila Go, puta, 24 years old, batang-bata. Saan kumuha ng pera? Sabi ni Congressman Luistro. Puro I invoke my right to remain silent. So, hindi ko sasagutin mga ganun ito. Putik yan, no? Grabe, no? Tsaka nanginginig yung bata. Halatang lang eh. Dami lang yung bata. Hindi siya Oo. Wala kang makakuha Wala kang makakuha magandang sagot do sa ba yun? Kasi Leong, di ba? Wala. Ang patindi rito, bigla raw bumaba yung blood sugar. Dahil nasa ospital ngayon. Diabetic ang misis ko. Minsan nasa sobra ho yung pag dieta niya, kala niya nahihilo siya. Gusto niya itaas yung yung insulin pag injection niya. Sabi ko, hindi tignan ko muna yung sugar mo. Hindi ka nagkakakain pagkatapos sasabihin mo nahilo ka pag bumaba rin po ang blood sugar mo, mahihilo ka rin. Pag tinignan ko, hindi naman mataas ang blood sugar mo, kaya pala, kasi hindi ako kumain pa kukunti, nagkaganto ito. Buti hindi kita in-injectionan. Di ba? Yun ang blood sugar, kung bababa, ang ginagawa ni misis ko, umiinom na lang siya ng Coke, tapos kakain siya. Tataas siya Diba? Kalukuhan yun. Nasa ospital ro ngayon yung Kasi Leong. Ay, nako. Talagang hindi pa rin tayo pinapabayaan, no? Kung di nila inaway talaga si Marcos, unity talaga yan. Hindi sila gagalawin ni Marcos. Ang daming ombudsman. Ayan. Si Rimulya, kita mo naman, galit na galit si Rimulya. Hindi kami makikooperate. Ngayon. Pero talagang malamang sa alamang, ibibigay na yan. Tami salita ni Marcos kanina. Ang trabaho namin, hulihin siya. Namin kasi sabi nga ni Marcos anong kondisyon? Tsaka anong klaseng kagagawa niya isa kang baliw na pastor, humingi ka pa ng kondisyon. Kasalanan mo yan. Anong pakialam ni Marcos sa'yo? Ibulog. Talaga. Ay nako. Utang na loob. Sabi nga niya ito. Kasi sasabi nila utang na loob daw na pinagbigyan siya ng sa SMMI. Sabi ni Atty. Libayan, anong utang na loob? Nung pumunta si Marcos sa SMMI para magsalita, tumaas yung nila, views nila Dati wala naman nanonood sa kanila diba? Yun Tama si Atty. Libayan din, diba? Kalat ni Bayan, shout out. Solid pa sa bakal. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you pleasant day ahead. Ingat ka palagi. Shout out, Akira. Good evening, Kasani. Hulihin mo na sila, Kasani. At ambalusin mo. Ambalusin mo sila ng batuta. Bombahin mo sila. God bless your family. God bless, Kalat ni. Yannick Ordobe, shout out. Wala, di alam, Your Honor, sabihin yan. Ilagay yan sa city jail, hindi sa aircon room. May caterer pa. Yun nga, lalagay nga talaga.
ilalagay si, Cassie Ong. Pero kada pa nagkakasakit, kada iko-contempt siya, ilalagay siya sa Mandaluyong sa correctional yata ilalagay Kalat ni Baya ulit galing, naku, ang galing ni paring Apollo, malapalos sa dulas at hindi mahuli-huli. Iba ka paring Apollo, iba ka. Price the father, appointed son lang malakas. Laan yan, baka nga nasa langit na araw, sabi ni Sara. Yun lang, alam mo na mga Duterte, kung ano sabihin niyan, balik rin mo, sabi nga ni Ka-Percy. Salit na sa langit, sa impyerno. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Mas okay pala na tumakas ang isang wanted dito sa Pinas kasi madali silang nahuhuli. At kapag dito naman sa Pinas, di sila mahanap. Bakit? Ibig bang sabihin, palpak ang nanghuhuli? Tanong mo kay, MBI? Alpaw, tanong mo kay Alpaw. Sige. Arnold po sa Diego, shout out. Parang gano'n na nga yata Tawa na kayo ng tawaan Pero ulit, greetings kay Rox. Bumiyahe trabaho muna kaya absent pero God bless pa rin sa mga inyong lahat. God bless, Raul. Bumiyahe sa bumabiyahe. Joe Quiano, shout out. Marcoleta, protector din niya ni Pacquiao. Yun nga Latang-halata naman Itong mga to, ewan ko sa inyo. Joel Quiano ulit Isa pa yan si Turon. Oy, si Harry Roque hindi rin nakita, wala na. Naisiwa na show cause order si Bakling Susunod dyan, pag hindi pa siya umaten sa dadating na hearing, baka contempt na si Gago. Tapos sino pa isa? Si Sara, antayin natin sa September 10, Malamang sa alamang yan, hindi na pupunta yan. Ay forgo na, sabi niya, bahala na kayo sa Kongreso sa hinihingi kong budget kung bibigay nyo. Tsaka yung ugali nun, iba yun. Ako tansya ko lang, hindi pupunta yun. Sa hearing sa Senado, hindi pupunta yun. Hindi yung pupunta. Ay, sa Senado, sa Kongreso, hindi yung pupunta. Raul ulit ba't ganun nahuli ng Indo Police? Bakit ang PNP hirap at hindi mahuli? Itanong mo kay Alpaw. Raul ulit tama yung obserbasyon mo, Kuyang. Ba't hindi postihan ayon din kay Ka-Enzo? Magkatugma ang palagay ninyo. Ba't hindi postihan? Hindi naman huhulihin hanggang walang waran. Pag lumabas, dampot. Hindi yung ganyang pinatatakbo. Totoo, di ba? Yung si Bantag dapat hindi yun nakatakbo Ang laki-laki na intelligence man, putik yan. Pagbaba ng waran na pares, wala nang Bantag po. Katawa-tawa. Dapat yung Department of Justice, sa mga sinampan ni Trillanes na kaso dito sa mga Duterte, sana kasing bilis nung naging pagka-dismiss, pagka-acquit nung anak niya doon sa kaso na importation of high-grade marijuana. 3 buwan lang, dismiss. Ideya pa. Entrapment operation pa yun, huli, Pideya nagsampa ng kaso. Dismiss. Acquitted. Talk of the town yun. Putik yun. Only in the Philippines, pwede ilagay sa Guinness Book of World Record yun. Yung iba nga, makakuhanan lang ng kapranggot na yun malaking halaga. Dismiss. Shout out, friend Shervin Sapeda. Dapat sumama kay Kibulok, sabi ni user. Temari Bernardo, shout out. Di kataka-taka ang lakas ng miyembro ng sindikato. Ang backup niya, naging presidente ba naman? Di ba? Jaime Catalan, shout out Karox. Tama ka. Dapat hindi na umalis ng Pinas si Alice Goo. Sana nag-disguise na lang o kaya ay nagpa-plastic surgery para mag-iba ang mukha niya para hindi siya nahuli.
Paggawa niya ang mukha niya, nakamukha ni Kibuloy. O, tayo dyan. Eh, lalong uuhuli siya. Dised, shout out. Dapat siguro, hiramin muna natin ang pulis ng Indonesia, Sir Rox. Pwede ba yun, Dised? Ang problema nga kasi, yung mga nangyayari na sa Kingdom, kung si Digong ang nakaupo, hindi pwede ang mga ganyang harang-harang kayo dyan. Ha? Isang salita lang, diba? Simple lang yan eh. Lahat ng nasa loob na hindi kayo dyan, kayong mga umalis kayo riyan at meron kaming mission dyan sa Kingdom. Binabalaan namin kayo. Huwag matikas ang ulo nyo. Ayaw nilang umalis. Anong gagawin ng kapulisan? Di ba? Ayaw nila eh. Obstruction of justice sila eh. Kita nyo yung panahon ni Digong, nakakulong na eh. Yung mayor na si Espinosa, di ba? Patay pa eh. Sumuko na yun para maligtas yung buhay niya. Ang ligtas. Masama amoy talaga. Medyo yung mga dating alas niya, siyang maano sa kanya eh. Kay Digong eh, di ba? Sila Espinido, bagsik Espinido. Kaya nga natakot yung Ilocos ba yun? Most Shabulais daw. Si Mabilog, oo. Dahil gusto papadala si Espinido doon eh. Hindi pa bumabalik si si Bilog, yung dating mayor. Oo. Ilo-ilo ba yun? Titistigo raw yun eh. Karox, dapat imbestigahan din ang mga magulang ng mga batang nakuha sa taguan ni Kibuloy. Wala na nga, Jaime. Binalikan, wala na. Napapahamak ang mga bata ng dahil sa kanilang mga magulang na dapat sana ay may matitinong pag-iisip. Di ba? Chupisto Bunao, shout out Good evening po, kuya, sa mga warriors. Tama po, kuya. Dapat di na umalis si Alice Goo. Di ka mahuhuli. Akala ni Alice ang mga kapulisan sa Indonesia ay gaya ng mga kapulisan dito na sobrang bait sa mga malalaking tao. Di lang mga pulis, pati na ang mga politikong umaayon sa mali. Mabuti na lang naisipan mong pumunta sa Indonesia. Ayun, nahuli ka tuloy. Sana talaga matapos na ang kamalian ng mga politikong umaayon sa mali. Lalo na kay Kimo na laging gutom sa oras ng klase. Ikaw naman, nakita mo naman yung idol natin. Paloko ng mga cameraman sa Senado. Kaya pinopokus pa si Kimo. Ayun, patay. Alulalia, shout out, good news. Yung pagkakahuli kay Alice Goo, Goo. Sana sumunod na si Kibuloy kung buhay pa. Good day sa Rox at sa mga kawaryos. God bless. God bless Alulalia, wala na yan. Michelle Edwin, my friend, shout out. At si Bantag, yun nga. Sumagot, yes sir, thanks, sabi ni Alulalia. Mauricio Iloso, welcome to the club. Please support Bunyog Party List, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Shell Jokno, Luke Espiritu, Leo de Guzman, Nericol Minares, Franz Castro, Lenny Robredo, Toto Causing, Alin Brosa, Sunny Trillanes sa darating na 2025 election. Maraming salamat po. Makakaasa ka. Chupista Bunao ulit to. Ang alam mo dito, yung kay Lodi de Guzman lang ako, hindi kurso nata. Bakit? Alam naman niyang wala siyang panalo eh. Ba't makutakbo pa presidente eh? Yan ang ko dyan eh, mga tao. Alam niyo wala kayong panalo, ba't takbo pa kayo ng takbo? For what? O, diba? In the sense na ang bigat-bigat ni BP Lenny Robredo. Sana sumuporta ka na lang kay Lenny. Yun ako eh. Diba? At presidente. Parang wala sa ulo. Chupista Bunao. Kasi dapat daw, sabi ni Enzo Recto, habang nag-aantay ng search warrant,
ay dapat binabantayan na si Alice Goo. Ganun ang ginawa ng mga kapulisan ng mga Indonesia talaga. Masugid nilang binantayan si Alice Goo para mahuli siya. Salamat sa gobyerno ng Indonesia, talagang tinarabaho nila si Alice Goo. Salamat po sa kataas-taasang Panginoon nating lahat. Good night po, Kuya, at sa mga kawarriors. Good night, Chupista Bunao. Ang problema nga kay Alice Goo, Chupista, yung kanyang abogado, si Stephen. Na walang sinasabi kung hindi ka tatakas yan. Hindi ka niya. Dado na nga sa ibang bansa Sinasabi pa ni si Stephen wala ka, andito, kausap ko, hindi pa aalis, di ba? Abogado talaga. Liberado Ludovico, shout out. God really works in a very mysterious way. Susunod na dyan si Apollo Kibaliw. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky War, and to all your supporters and subscribers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. God bless, Librado ulit Hoy Toron, tumigil ka, isa kang hangal na abogado, abogado. Isa pa itong si Marcolecta. Nauligam ka rin ni Dorian Dutae. Mary Chat Kunpol, shout out. Indonesian are working well. Diba? Federico Mandak, shout out. Kasalanan kasi ni Alice Goo, Cassandra at Sheila Goo na umalis pa ng Pinas. Nahuli tuloy sila. Samantalang yung nandito sila, safe na safe sila. Hindi mo ba alam yung si Bantag, ilang taon na hindi pa nahuhuli. Nakakapag-TikTok pa. Si Kibuloy hindi mahuli-huli, mahigit 3,000 na ang naghahanap. Tignan mo nangyari kay Tebes. Lumabas ng Pinas. Ayun, naaresto ng Timor-Leste. Sa Pinas, kahit wanted ka, basta marami kang pera, you're in good hands. Totoo, maraming nabubulag sa pera. Sayang tuloy yung perang pinangsuhol mo daw. Magkano? 200 million daw. Dito ka na lang, sasabihin mo lang sa Senado na I invoke my right to self-incrimination. Lusot ka na. Ganyan dito sa Pinas, kakampi mo pa yung human rights group, tanong mo kay Marcolecta. Na-violate daw yung mga KOJC, samantalang yung mga pulis pa ang minumura ng mga tao. Kitang-kita sa video na binuhusan ng ihi daw yung mga pulis. Tapos sabi ni Marcolecta, kawawa daw yung mga tao ng KOJC. Putik yan. Totoo. Hindi yata napapanood ni Marcolecta yung video. Kaya advice ko sa'yo, Alice Goo and Company, dito ka sa Pinas. Masaya dito. Anong malay mo? Makabalik ka pa sa pagka-mayor. Mabibista mo pa yung farm mo. Shout out sa magagaling na abogado na nagtatanggol sa mga wanted. Palista na kayo kay Kibuloy para isama yung kaluluwa ninyo na mapunta daw sa langit. Ay, Federico Mandak. Ito yung sinasabi mo. Yun nga sasabi ko. Noel Tenko, shout out. Karoke, bakit hindi inilipat ng KOJC ang mga bata? Bakit ipinakita pa nila sa mga pulis? Baka pain nila sa mga pulis dahil alam nila may kaso si Kibuloy. Kaya pag na medical ang mga bata at good naman ang resulta, baka gumanda pa ang tingin kay Kibuloy. Ikakatwiran ng mga KOJC ay ayan, malinis, kaya hindi totoo ang sumbong about Kibuloy. Ang problema nga, Noel, tinago hindi na makita Noel, thank you ulit. Karoke, dapat si Marcolecta hindi dapat paniwalaan at iboto yan dahil ginawa ng bill niyan natanggalin ang krus sa mga ospital. Patay tayo dyan. Bakit ba? Bakit nga ba pakialam niyo? Ba't ba? Jack Romansanta, shout out. Hanga ako sa Quadcom kapag napapunta na si Digong at Bato sa hearing sa Kongreso. Mga pipitsugin lang ang kaya nila. Yun ang problema. Parehas tayo pala, Jack. Oo. Taki mo iimbestigahan nila yung Duterte drug war. Hindi nila mapupunta si Duterte. Ano yan? Joke? Elizabeth Iscare, shout out. Si Rox, tingin ka
tingin ka pa nga at itong rocking bakla na ito, involved yan sa Pogo. At malaki nga ang perang pumapasok dyan sa kanya. Kaya halata naman todo din na siya dyan sa sangkot siya. Sa dami nga ng ebidensya na konektado ang baklang yan, kaya sana makakulong din yan, di ba Sir Rox? Malapit na, and now the end is near na kanakantayin yan. Alberto Lair, shout out. Karoke, sa opinion nyo, sino ang nag-harboring ng criminals? Ang mastermind ang sasabing alam ko kung nasaan nagtatago si Kibuloy. Pero ayaw kong sabihin, Karoke, sino ang dapat sampahan ng harboring na criminal, di ba? Si Digong Duterte sa investigasyon sa Quadroom. Ang matandang Padilla sa Davao Penal Colony, takot na takot magbanggit na utos ni Digong Duterte. Sabi niya, may banta sa buhay ng pamilya niya. Nakakaawa ang matandang Padilla. Magre-retire na susunod na buwan, November 2024. Karoke. Oo, takot na takot di ba? Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Buti pa itong Indonesia mabilis kumilos sa mga polis. Nahuli agad si Alice Go. Sa Pinas, hindi basta-basta nahuhuli ang mga sospek. Lalo na kapag may kapit sa mga kapangyarihan. Siguro kung tatakas sa ibang bansa itong sila Bantag at Kibuloy ay mahuhuli rin agad dahil wala silang kapit doon. Sigurado yan, Johnny. Dito. Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, huli ka Balbon. Patakas-takas ka pa talaga, ha, Alice in Wonder Farm. Nasayang tuloy yung 200 million daw na ipinamato mo para makatakas. Ipinagpagawa mo na lang din sana ng tunnel. Doon ka na lang sana nagtago. Tawa-tawa si Tia Delio. Ayan tuloy, nabuslot ka na. Nabudol ka pa nung nagpatakas sa'yo. Minsan talaga, Sir Rox, naniniwala po ako. Hindi lahat ng bagay nakukuha po ng magic ng pera. Dami mo ngang pera, pero look at you now, Madam Farm. Ang buhay po talaga sadyang kay lupit. Minsan hindi po araw-araw Pasko at piyesta. Tawan-tawa. Kung ano daw po ang inyong itinanim, siya mo pong aanihin. Ang buhay ay sadyang weather lang. Reaksyon ko po dito sa Rox, never and do not underestimate the power of God. Totoo, karma is real. Para po doon sa mga taong walang takot gumawa ng kasamaan dahil sa kapangyarihan ng pera. It's payback time po, and nakakahinayang lang po kasi ang naging ending niya po sa madilim na sulok na walang katiyakang bukas. Totoo yan, Tia Dedica. But nothing is impossible po, Sir Rox. If sa tunay na Diyos po siya ay maniniwala at magtitiwala, ang Diyos po ay tunay na maawain at mapagpatawad. Totoo yan, friend. Para doon sa taimtim na puso ang pananalangin at pagtawag po sa Kanya. Wala pong imposible sa Diyos. Totoo yan, friend. Sir Rox, matuto po sana siyang mag-reflect at magmuni-muni sa mga naging malupit na ganap sa kanyang buhay. Game is over na po. Time to face the consequences. Time to reflect at tumawag po sa Diyos. Totoo yan, Tia Deli, ha? Ted, shout out. Sobrang nakakahiya na ang Pinas. Dapat po bang lumabas ng bansa ang ating mga kriminal para mahuli? Ito naman po. Dapat siguro mas malaki ang parusa sa mga taong kumukupkup o tumutulong para magtago sa batas ang mga kriminal. Kau naman, ang daming paparusahan sa Davao. Kasuhan din ang mga abogadong merong kinalaman sa pagtatago ng mga taong pinaghahanap ng batas para hindi mababoy ang ating hustisya. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Ted. Dapat nga, yung mga abogado na yan, alam nilang walang kalaban-laban ng putik yan. Dapat yan, nakukulong kasama ng kanilang kliyente. Oo, totoo.
Rodelia Alpilor, shout out. Laging nakakalusot ang mga pugante sa bansa natin, Sir Rox. Pero ganun pa man, salamat kapag kakahuli ni Lucky sa farm. Kasama na mga yan talaga, sir. Salamat at take care always and God bless po sa ating lahat. Take care, Rodelia Alpilor. Oh, friend Sherwin ulit, oh. Dagdag comment ko po para kay Mr. Cubeta. Cubeta. Markolekta. Naku, talaga namang isa ka pang sarap sinilasin ng uso mo, Damontres ka. Hoy, Mr. Cubeta, umayos ka nga. Pare-pareho na lang talaga kayo. Puro mga baluktot ang utak ng mga leche. Nanginginto ng ulo. Umarap ka nga sa salamin at sampalin mo yung matigas mong muka. Tanungin mo sarili mo, tama ba yung pinagkukuda ko at ipinagtatanggol mo ang buwisit ka, aber? Sige nga, ano naman ang justisya na ibibigay mo para doon sa mga binaboy ang Panginoon binaboy ng Panginoon yung si Kibulok, aber? Naku, ewan ko nga sa inyo, mga pesting yawa, mga animal kayo. Di ko talaga alam bakit nagkalat ang mga katulad ninyo, pekwa at mga pasaway sa mundo. Mga buisit, mga leche, kinam, chupi. Baka di kita matansya, maambalos ko yung yawa mong lubot. Sabi ko nga sa'yo, friend Sherwin, ito ang impyerno. Andito ang mga demonyo. Pag namatay ang mga masasamang tao, naiiwan yung kaluluwa nila dito. Naghahasik pa ng sa mga mahihina ang pananampalataya sa Panginoon. Totoo yan. Yan ang akin para sa akin. Kaya yun nga. Iwas-iwas. Maging matatag tayo sa pananampalataya sa Diyos para hindi tayo mapasok ng mga masasamang espiritu. Paulit-ulit ako, di ba? Meron dyan, nagpakamatay, hindi makaya na ang problema, mahina hong pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya paulit-ulit ako, di ba? Pag mabigat ang problema mo, humanap ka ng mga tao, mas mabigat ang problema sa iyo. Giginhawa ka. Tapos ang problema mo. Ganun lang kasimple, mga friend. Kung didibdibin mo ng todo yung problema, magpapakamatay ka nga. Sabi sa Tanas, magpakamatay ka na. Mawawala ka na sa ulirat mo. Yung nasasabi, stress, o ma-depress. Mga depression, malakas eh. Oo. Kaya nga si mama, hindi pa. Ginaganon ko siya. Pag nakikita ko tahimik eh, ayokong ganun. Masayahin siyang tao eh. Pag hindi hindi pa. Kalat ni Bayo ulit to. Regards, yo paring Gerald. Kumusta na ang hide and seek natin? Ayos ba tayo dyan? Regards na lang sa'yo dyan. Sa mga Granada lang ang malakas. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit to. Lak, Kasani, sana all may maliliit na kwarto. Some guys have all the luck. O, diba? Totoo. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Masarap nga po sana sa pakiramdam natin, mga Pilipino, na ang ating law enforcement ang nakahuli. Pero ang kapitbahay pa po natin sa bansa ang naka-aresto in 2 weeks. Kaya talagang failure ang ating mga official na bakit nakalusot sila. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marlo Castro. Hindi naman sila lulusot kung walang nagmaniobre eh. Puro sila babae. Kaya yun nga hinahanap ngayon kung sino tumulong dyan para makalabas ng bansa at kung paano nakalabas. Yun ang tinatalakay sa Senado. 3J Siop, shout out. Jeff Ramos na, shout out. Hello Sir Rox, busy lagi ang beauty ko, pero lagi naman akong nanonood ng vlog mo habang gumagawa ng mga gawaing bahay.
masaya sa Lunes at Martes. Lunes o Martes ba yung pag-appear ni Alice Goo sa Senado? 9! Lapit na. Sa 9 ng September, oo. Kabang-abang. So, nabiso na pala yung boyfriend ni Alice na mayor ang tumulong sa kanila para makatakas. Ang kabang-abang, J.J. Siopka, yung September 10, kung dadalo si Shemenet. J.J. Siopka, si Rox, totoo bang natuntun na ang kinaroroonan ni Gibbs? Kung totoo ito, magandang-maganda ang resume ni BBM kapag totoong nakita na si Gibbs. Naaresto si Alice, nag-booking king na si Harry Roque, na-booking na si Cassandra Ong. Wow, ang daming accomplishment ng gobyerno ni BBM. Tiyak, inggit to the max ang mga dudes. Oh, diba? Pinakamalaking accomplishment, pag napadalo nila sa Kongreso, itong si Digong. J.J. po nito. At sa pagkakaalam ko, si Rox, yung libro ni Pusit, mukhang di bibigyan ng budget ng Kamara. Paano ba naman hindi naman age appropriate ang mga aral. Tapos may parto pa ang libro, ang taksil na kaibigan. Baliw nga. Ay nako, puro baliw sila eh. Magmula doon sa ama, di ba? Para mga may sira sa ulo. Lahat, no? Mantakin mo kung yan ang naging presidente, patay. Kibabata pa ng mga yan para idamay ni Pusit sa politika. Sakim sa kapangyarihan. Ayaw pa niyang magpresidente daw, ha? Sabihin mo yan sa mga Pusit. 3J ulit, to. Xerox, palagi ko si Atty. Luistro marireelect yan. Maganda ang kanyang performance, matalino, may breeding, may class, very well versed. Si Atty. Haring Roque naman, malamang sa alamang, madisbar yan. Talaga, totoo yan, 3J. Ay, ang tadhana kapag naningil sa mga pasakit sa bayan, di mo mapipigil. Kaya, naghahanda na todo si Roque. Totoo, di ba? 3J ulit. Si Rox, baka mamaya niyan, may joint bank account ka rin dyan, ha? Huwag ka nga. Di ka naman nagdi-deposit, puro ka lang withdraw ng pera, sige ka. Huwag ka nga. Ay, ibang Rox pala yung ex na poging nakatira sa Pogo. Sabi ng congressman, mag-asawa lang daw ang gumagawa ng joint bank account. Di ko alam kung pinahiya ang congressman si A.R. de la Serna o tatamaan si Haring Roque. O, si Akop. Si Akop, oo. Tawa-tawa nga ako dun eh. 3J show po ito. Hi, Sir Rox. Ang tadhana nga naman, oo. Ang mga dudes na hari ng Davao at muntik na ring maging hari ng buong Pilipinas. Ayan, sinisigil na sila. Asaan na si Diggs at hindi niya nire-rescue Gibbs. Kala ko ba BFF nila? Sarap din ang buhay ni Gibbs. Abay, ikaw ba naman ang napalilibutan ng mga batang babae? Ang kwarto ni Gibbs na super ganda. May mga batang pwede niyang anytime. Andyan lang sa tabi ng kwarto niya at baka namimili pa yan kung sino ang duty for the night. Totoo. Pero sabi nga, may hangganan ang kasamaan at malapit-lapit na ang singilan na may interest pa. Kapag nahuli na si Gibbs na yan, malamang sa alamang dadalhin o i-entrega yan sa BBM sa USA o di ang saya. To maniwala ka, 3J Shop ka. Hindi yan mahuhuli ng buhay. Baka nga tama ang sabi ni Sarah, nasa langit na. Baliktarin mo lang yon dahil mag-aama na yan. Kung ano sabihin niya, baliktarin mo, sabi ni Ka-Percy. Si Naida Kamba, shout out. Si Kibuloy. Si Kibuloy nga, hinukay na lahat 2,000 or more PMP, di pa rin mahanap. Tawa-tawa ka si Naida. Julito Robilo, shout out. Sana tumakas si Kibuloy, bantag sa Indonesia para doon mahuli ng otoridad. Pwede, ha? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas mo muli. God bless.
Ay, ang bilis ng panahon, ano? Malapit na tayo makarinig ng jingle bells. Dasal, mga friend. Mag-comment nga ako kayo dito sa vlog na to at ano masasabi ninyo dito sa aking naging topic ngayon, no? Para sa akin, wala ng pag-asa yan. Ang antay na lang natin kung ano pa ang pwedeng gawing hakbang nitong unit teams ni Duterte. Tinatawanan na lang sila ni Marcos, di ba? O, para, yung sabi ni Marcos, para mga siraan na ulo nito. Sising-sisi, di ba?